Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa May 11 hanggang 17. So mga Aquarius, alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan sa dulo po, atin po yung babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Aquarius sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, beautiful, beautiful, beautiful. Siya nga pala mga mahal ko Aquarius. Thank you po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading. Thank you po. Sa mga new subscribers natin, hello rin po. I-share nyo po itong video and click the notification bell para ma-notify ka every time po na meron tayong upload. Okay? So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, at the background of your deck, meron kang the Six of Wands. Alam mo, narinig ko dito, chosen one ka. Sa dinami-dami ng pwedeng pagbigyan ng ganyang task, assignment, or pagkakataon, sa'yo ibibigay. I don't know why, nakakita ko ng maraming pila, tapos maraming nag-i-inquire, pero ikaw ang pasok, parang ganon. So asahan mo this week na parang may extra love sa'yo sa universe. And you are being handpicked. Talagang napili ka, ikaw ang piniling ganon for something na kayang-kaya mong ipanalo. Kaya kapag ikaw ang pinili, kapag ikaw ang binigyan ng task this week, huwag mong sayangin yung pagkakataon. This is your chance to win this or to make it happen, to be successful here. Nakita ko ito yung pintuan mo para sa mga bigger things. Okay? So, in your core energy, meron kang the Ace of Pentacles. Talaga namang merong bagong pagkakataon. And this pagkakataon is susi mo. Susi ito for bigger things. No? Tignan mo yan. May binibigay sa yung pentacle, yan yung grasya, yan yung pagkakataon, para ticket mo makapasok doon sa arko, papasok doon sa mga bundok. Yung mga bundok na yan ay representasyon ng mga pangarap mo or mga goals mo. So, parang sabi dito, binibigyan ka ng ticket para maabot mo yung dreams mo ng mas madali, mas mabilis. Kaya nga sabi ko kanina, huwag sayangin yung chance. This is your moment for this new opportunity. Siguro ngayon iniisip mo, bakit yan? Iba naman yung nasa isip kong paraan ko. Pero what if yan lang pala yung tulay para makapunta doon? Example, nursing graduate ka, di ba? Halimbawa lang naman to. Tapos, wala kang mapasukan na ospital dahil punuan, tapos wala pang bukas, ganyan-ganyan. Pero what if ang nagbukas lang para sa'yo ay call center? Pero yun pala ang susi para makapag-ipon ka at makahanap ka ng better hospital sa ibang probinsya. No? So what if ito lang pala yung paraan ni God now para ibigay sa'yo na pagkakataon para makatuloy ka dun sa arko ng totoong dreams mo. 'Di ba? So panahon to be receptive, to be open, wag sayangin, gawin mo yung best mo dahil isipin mo na lang na sa dinami-dami na pwedeng pagbigyan ng blessing na to, sa akin pa binigay. So, be grateful, be thankful, make the best use of this nang sa ganon ma-harvest mo yung possible na magandang outcome. Ace of Pentacles, the High Priestess. Sabi dito, katigan mo ang iyong intuition. Mararamdaman mo yan this week na parang, ay, siguro nga heto na yun. Ramdam ko na this is mine, this is my time, this is my opportunity. I won't waste this chance. So kapag naramdaman mo yun na parang, ito na yun, that's it. That is your intuition nudging you na kunin to, subukan to, yakapin to. No? Sabi, huwag mong maliitin ang sarili mo. Baka iniisip mo, ay hindi ko ata kaya yan, parang hindi ata ako pwede dyan. Baka mamaya mapurnada lang or masayang lang. Sabi dito, meron kang potensyal na hindi mo alam, na parang hindi mo pa totally naiintindihan na pwede ko palang i-apply dito yung skill na yon. Halimbawa,
Yun nga, call center lang ang bukas. Sabi mo, mahina ako sa English. Nurse talaga ako kaso walang trabaho. Yun talagang open. Pagpasok mo doon, pag-try mo, na-realize mo, ay, kaya ko palang mag-training dito. Nakapasa ako. Marunong pala ako mag-conversational English. Pwede pala ako sa call center. So, yung mga realization mo about your hidden talent, hidden skills, now magagamit mo yan patungkol sa opportunity. Kaya wag maliitin ang sariling kakayanan kasi meron kang kakayanan na mag-adjust, lumaban, mag-effort, na swak sa blessing na ito. Okay? So, Aquarius, tanungin kita ngayon, ano ba tong blessing na to na parang pinagmumuni-munihan mo? Na parang tatanggapin ko ba? Ready na ba ako dyan? Ano yon? I-comment mo sa baba, i-manifest natin. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the judgment card. Alam mo, sabi dito, narinig ko, surrender. Surrender yourself from all of your alalahanin, stress, overthinking. Parang meron kang calling Merong pilit kumakatok sa'yo, pero pinag-iisipan mo pa kung akin ba talaga yan? Gagawin ko na ba talaga? Kukunin ko ba? Pero napaka-persistent ng tawag na ito. Na parang mayat maya bumabalik sa'yo. Kahit gaano mo itaboy, kahit gaano mo iwasan, nandiyan dumarating. And narinig ko na this week, you really need to embrace sa'yo mo, God, ito ba talaga yung para sa akin? Is this really my destined path? Sige po, iyakapin ko na, susubukan ko na, itatry ko na, hindi ko na iiwasan, hindi ko na lalayuan, hindi ko na siya itataboy. I will just embrace kung ano talaga yung para sa akin. Tingnan mo sila. Bumangon sila sa mga ataul at parang sabi nila, sige, new life, new beginning, ready na akong talikdan or talikuran yung past life ko at ready na akong gawin yung mga bago sa buhay ko na talagang nakatadhana for me. Archangel Gabriel is here telling you of the information and good news na parang ngayon ready ka nang yakapin siya. Okay? Judgment card, you have the 9 of Wands. Sabi dito, huwag kang mag-give up. No? Isuko mo yung mga takot, yung mga perfectionism, yung mga alinlangan, pero ready ka to commit kung talaga yung para sa'yo. Sabi dito, do not give up right away. Meron pa, isa pang chance, isa pang try. This time around, sa bagong gagawin mo, na sinunod mo na yung tawag sa'yo ng spirit guides mo, dito ka tunay talagang magsasucceed. Kasi sinunod mo tinuloy mo na ginawa mo na Like what I'm doing here, talagang sinunod ko yung calling ko to do this job, to do this tarot reading for you. And kahit gaano siya nakakatakot sa simula, marami na rin akong sinubukan dati na iba't ibang bagay, pero this works for me. Diba? So parang ganun ka din. Kakaiwas mo halimbawa sa call center, pero nung tinry mo, wow, hindi pala ako ganun maihirapan dito because I embraced my destined calling. Halimbawa din, tinatawag ka, matagal na, kinokonbinsi ka na magtayo na ng tindahan mo kasi sabi kayang-kaya mo naman magtinda. Pero ngayon, para na-realize mo, sige na nga, magtindahan na ako kasi parang yun talagang destination ko. So, aside from talagang struggling before, ngayon, sa pagbagong try mo, gagana siya. Okay? Parang ganyan. So, Aquarius, kwentuhan time tayo ngayon. Ano ba yung mga dream job mo dati na akala mo gagawin mo talaga versus ano yung job mo ngayon? Halimbawa, dati, ang dream job mo ay maging stewardess. Akala mo talaga yun ang talagang destination mo. Pero now, ano yung bagong job mo na talagang yun yung bumuhay sa'yo or yun yung naisip mong path ko talaga? Comment down below. Pag-usapan natin yan. Ano yung pagkakaiba ng dream job and job mo now. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the 7 of Swords. Tama na yung pag-iwas sa isang issue na dapat mo talagang harapin. Okay? Sabi ko nga sa'yo, handpicked ka ng universe. Sa'yo binigay, sa'yo inabot, kaya wag nang umiwas. Panahon to para harapin at mag-isip ng makabagong strategy. Yun daw ang kulang sa'yo Kaya ka stuck sa isang bagay, it's because makaluma ang approach mo.
Panahon to upgrade, panahon to really elevate your idea, elevate your action, nang sa ganun magkaroon din ng magandang bunga moving forward. Alam ko wala kang pinagkakatiwalaang ibang tao. Meron kang mga trust issues with a certain person, with a certain group, at sabi mo ayokong magtiwala sa kanila, kaya parang gusto mong kumilos mag-isa. Ramdam ko yan. Seven of Swords, the Justice card. Okay. Sabi dito, you really need to do the right thing. Kaya ka iwas ng iwas kasi hindi buo yung paniniwala mo or idea mo sa isang bagay. Example, umiiwas ka halimbawa sa call center, sabi mo, ayoko dyan. Kasi nurse graduate ako, gusto ko mag-nursing. Paano nga kung walang bukas, di ba? Walang available. At yun lang talaga yung offer sa'yo this time. So, i-research mo, kalkalin mo, tignan mong mabuti. Ano ba yung benefits nito? Paano ba makakatulong to sa life ko now, no? Kapag hinarap mo yung reality mo at yung buong katotohanan sa buhay mo, hindi ka naiiwas. Kasi naiintindihan mo na, no? So panahon to do the right thing. And for you to be able to do the right thing, i-research mo, ipagtanong-tanong mo, para nang sa ganun makita mo na, ay, sige nga, parang this time around, alam ko na gagawin ko. Pwede pala, posible pala. Akala ko kasi dati hindi ko kaya. Ngayon, kapag inarmasan mo ang sarili mo ng maraming knowledge, you will realize what to do. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Empress card. Meron kang binubuo ngayon. Either nag-iipon ka para sa bahay, or meron kang gustong bilhin, or balak mong magkaroon na ng sariling trabaho, or balak mo makapagpundar ng sarili mong negosyo. Pwedeng ganyan. At itong bagong opportunity na ito, or pera, or bayad, no? Any blessing or gift na to, o makakatulong sa'yo para mabuo mo tong bagay na ito. Example, naghihintay ka ngayon ng pondo or kapital para puhunan sa isang negosyong gusto mong itayo. O kaya, you're waiting for this opportunity from a special someone na sabi niya, sige, ikaw ang kunin kong mag-make up sa mga contestants sa isang beauty pageant. So, nabuo, meron ka ng kliyente ngayon at talagang kikita ka ng malaki. Parang ganon. O kaya, itong opportunity na ito ay ticket. May ticket ka na o kaya visa para makapunta sa Canada at mabuo na yung dream life mo for you and your family. So, kung ano man tong balak mong buuin, merong darating na pagkakataon para dyan, para magawa mo yan. Kaya, do not waste the opportunity. Malalaman mo to by your intuition. You will sense this. You will feel this. Na parang, ay, yan na yun. Yan yung makakatulong sa akin para magawa ko to. So, kailangan talaga receptive ka, open ka, para makita mo kung ano yung mga chances na yun na makakatulong sa'yo para buuin ito. Empress card, the Knight of Pentacles. Yes, everything now is going in favor of your plan. Meron kang binubuong plano para mabuo to, no? Halimbawa, ang pinaplano mo ngayon ay para makapunta sa Canada. Halimbawa, ito ay Canada, no? So nilalatag mo yung plano na may agency, pero kailangan ko ng pera, may training, tapos may dokumento pa akong kailangan ihanda. So lahat pinaplano mo. And boom, dumating yung chance na parang, yes, nakapasa ako sa agency na yan, may hinihingi ng dokumento, alam ko ito na yun, no? So, if you feel that everything is going into places at talagang lumalatag ng dire-diretso para sa'yo, wag mo nang sayangin, wag ka nang tamarin, wag ka nang panghinaan ng loob, kahit mahirap, kahit nakapagod, kung alam mo tong opportunity na ito, magtutulay sa plano mo para mabuo yan, ilaban mo. Because you have the talent, you have the ability para maganap yan. Okay? In the area of your near future, meron kang the 3 of Wands. Talaga namang asahan mo, 3 days, 3 weeks, or 3 months after watching this video, talagang lalarga ka na. Nakita ko yung pagbiyahe mo dito. Some of you are going to a different country, or different place, o lilipat ka ng bahay, or lilipat ka ng trabaho. Ramdam ko dito na ready ka na to expand. Sabi mo, ayoko na lang playing safe or playing small. Panahon na for you to expand, to grow, or to reach a new heights. Ramdam ko dito na sabi mo, ayoko nang makontento sa maliit. Ayoko nang maging small player lang. I want it more, I want it better.
Kaya dito nakita ko talaga you are reaching for something new. Wala nang atrasan dito, wala nang urong-sulong, no? Talagang aabante ka na. At matagal mo rin tong hinintay. Congratulations, you have waited for so long. It will be given to you. Three of Wands, the Eight of Cups. Eight of Cups, all about you talagang leaving something behind. Lalayuan mo na yung mga bagay na alam mong wala nang saysay, wala nang direksyon, hindi ka na masaya, o kaya hindi na applicable sa life mo now. Kaya alam mong time na for you to go, time na for you to live, time na for you to chase something new. Kaya sabi mo, nandoon ang kaligayahan ko, nandoon ang fulfillment ko, wala dito. Kaya aalis ka na dyan. So congratulations sa inyong transition, sa iyong pagbabago. Ito ay nangangailangan ng tapang at talaga namang drive because yun ang ingredient para magtagumpay ka this time. Congratulations. In the area of your challenge, meron po kayong the Eight of Wands. Si Eight of Wands, sabi dito, kailangan mo ng focus. Hindi pwedeng nalingat-lingat ka. Meron kang responsibility and task now na kailangan talaga nakatutok ka lang dyan at wala kang distraction sa paligid. Baka mamaya, imbitahan ka ni pinsan para mag-inom sa isang resort ng 5 days. Naku, naiwanan mo na tong responsibility mo. So make sure you learn to say no kapag alam mong hindi kailangan gawin o pag alam mong nalilingat ka na sa mga focus mo ngayon, gawin mo. Halimbawa, this week may darating na isang mabilis na bagay, huwag mo naman tulugan. No? Pag kailangan ka nandoon ka dapat. Okay? Pag kailangan mo itong asikasuhin, bumangon ka na dyan, asikasuhin mo. Kasi napakabilis nito. No? May mga quick na bagay na hindi ka kailangang magpahuli. No? Pinapayuhan ka rin dito na minsan meron kang mga aksyon na hindi mo kailangang pag-isipan. Halimbawa, sabi ng kaibigan mo, "Hoy, tara, punta na tayo doon. May application doon. Let's go, let's go." Ikaw naman, wala ka ng choice para mag-isip kasi nga, chance na yon. So, pupunta ka kaagad doon. So, parang wag mong sayangin yung oras ng kabagalan mo. Parang ganun eh. Pag nandyan, seize the moment. Okay? Eight of Wands, you have the Seven of Cups. Sabi dito, the doors are opening para sa'yo. At kailangan dito bukas ang mata mo. At ready kang gumalaw. Huwag sayangin, huwag ipagpaliban, huwag atrasan kasi hindi lahat ng doors na nakabukas ay nananatiling nakabukas. Okay? Sometimes, for limited time lang yan. Kaya panahon to para maging, ang tawag dito? Para sulitin. Yan, sulitin yung mga pagkakataong nakapresent para sa'yo. You need to be fast. You need to be active. And you need to be quick sa mga pintuang ito. Kasi karaniwan, yung mga pintuan before, hindi na siya readily available now, di ba? Siguro naman napatunayan mo na rin yan sa buhay mo. So you really need to be receptive and open this time. Okay? Narinig ko rin sabi, baka ma-confuse ka, baka malito ka. Kaya importante nakatutok ka lang daw sa isang bagay at yun lamang ang pag-focusan mo right now. Okay? In your fortune, meron kang breaking trail, a breakthrough is at hand. Makakalagpas ka daw sa isang mahirap na bagay, yes. Talagang nakaahon ka na mula sa isang pinaghihirapan mo. Ito ay pag-survive or paglagpas sa isang hirap na obstacle. Asahan mo yung tagumpay this time. In your fortune, you have the Hierophant. Hierophant is basbas. Meron daw po kayong basbas right now sa mga gagawin mo. Kaya you're very, very lucky. Talagang nakatadhana ito. A very faithful and lucky opportunity na ibibigay para sa'yo. Ang sabi dito, do your best. Kung kailangan ng interview, training, o negotiation, gawin mo daw para mapa-oo mo tong papasukin mong bago. Okay? Be the best version of yourself. Kung kailangan mag-research, maghanda, i-prepare 10 dokumento o magpa-picture ng 2x2 and 1x1, lahat gawin mo. Para nang sa ganun magtagumpay ka sa papasukin mong ito. Okay? May basbas ka. So commit yourself to this because napakaganda nito for you. Okay? For others, narinig ko rin may kasal, may binyag, may ribbon cutting, may housewarming, parang ganyan. Congratulations. Hierophant, the Queen of Cups. Very happy ka this time because yung gusto ng puso mo matutupad.
Your heart's desires is coming through this time and you're very, very successful sa pag-focus mo dito. Talagang bagong biyaya, bagong pagkakataon ang binibigay sa'yo. Huwag sayangin, no? Ask your intuition kung ano yung mga next big step na dapat mong gawin. Pero ngayon, rejoice, rejoice, rejoice. Magsasaya ka sa magandang biyaya na ito at pagkakataon na ito. Congratulations. In your divine messages, meron kang bring love into the situation. Sabi, mahalin mo daw yung ginagawa mo at pahalagahan mo siya. Nang sa ganon, in return, pahalagahan ka din. Kung tinatamad ka dyan at parang napipilitan ka lang, nako, wala kang success dyan. So if you love something that you're doing now, it will love you back. Okay? In your divine messages, meron kang the devil card. Lumaya ka sa lahat ng mga limitadong iniisip mo. Kung parati mong dinadown ng sarili mo, kailangan nang baguhin yan. If you feel less of a person, baguhin mo rin yan. Panahon to para lumaya ka sa mga tumatali sa'yo. Mga toxic people, partner mo na kinukulong ka sa limitadong space, or yung parents mo na hindi ka pinapayagan, or nakita ko dito na panahon na for you para i-pinpoint kung ano yung rason kung bakit ako naantala at ano yung pwede kong gawin para this time around, I can be free to achieve what I want. Sabi rin dito, umiwas-iwas ka sa mga bisyo, alak, sugal, or excessive spending. Yan. Sabi dito, bawas-bawasan yung paggastos or maging disiplinado pagdating sa paghawak sa pera. Pinapayuhan ka rin na don't play small. No? Huwag kang maging mahiyain, no? Ipaglaban mo yung para sa'yo at huwag kang makakadena ng mga takot na yan. Devil card, the 6 of Wands. You have what it takes to win. No? Alam mo, sabi dito, matagal ka na dapat nanalo. Kung hindi ka lang takot, kung hindi ka lang nakinig sa maling bibig, kung hindi ka lang pinanghinaan ng loob, talagang meron kang chance to win and to succeed. Meron kang ipagbubunyi in the near future kapag nalagpasan mo na daw yung mga bagay na kumakadena sa'yo. You need to ask yourself, baka naman ikaw to. No? Ikaw ang nag-sabotage sa iyong sarili. Ikaw ang pumipigil sa iyong greatness. Marami kang insecurity, takot, pangamba, overthinking. Kapag nalagpasan mo yan, you're on the path to your victory. Okay? Wala nang pipigil sa iyo eh. Talagang unstoppable ka na after that. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have a marriage. Sabi ko nga kanina, may wedding, baka a-attend ka ng wedding or may proposal para sa'yo. Congratulations. You also have PIN, new job or career. Sa mga naghahanap po dyan ng bagong trabaho o karera, this is your sign. Meron po kayong bagong trabahong matatanggap this time. You also have a wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Ito yun. Yung mga toxic people or toxic mindset or mga taong insecure. You need to let them go para nang sa ganun wala lang harang sa gusto mo. You also have weeping willow, family sorrow. Meron kang mga kasawiang palad or mga isyong pangpamilya. Kailangan daw ay masolve yan, malagpasan na, pag-usapan. Okay? Nang sa ganun walang aberya in the long run. Okay? Ang outcome ni Aquarius for May 11 to 17, you have the 8 of Cups. Wow! Talagang meron ka ng bibitawan, meron ka ng lalayuan. Ramdam ko dito yung maturity mo or independence mo. Ayaw mo nang magkasya sa kakarampot, ayaw mo nang dumepende sa iba, ayaw mo nang makontento lang sa limitadong space or sa comfort zone mo. Kasi na-realize mo, hindi na ako masaya, or hindi na ako nag-grow, maliit ang sweldo, o parang feeling mo wala nang nangyayari sa akin dito. So ngayon, ready ka nang tumayo at puntahan talaga yung para sa'yo. You are growing, you are maturing, and you want to enter a new chapter. So congratulations. 8 of Cups. Narinig ko rin meron ka daw marirealize about a certain truth. At yung na-realize mo na yung bagay na yon, nagkaroon ka ng lakas ng loob na tumayo at talaga namang sundin yung tawag sa'yo. 8 of Cups, the 5 of Wands. Ngayong linggong ito, parang na-realize mo, hindi worth it yung mga bagay na nilalabanan ko. Very toxic na, mahirap na, nakapagod na, struggling ka na. Parang na-realize mo, kung ano man yung outcome ng mga gulong ito, parang hindi worth it.
Halimbawa, tong pangarap na to, napakahirap, napakapagod, lahat na ng pera na ubos mo dyan, and na-realize mo parang, teka, parang hindi ata ito para sa akin. Parang I need to detach myself because it's not working anymore. Na parang hindi to worth it na ilaban pa. Parang ganyan. For some, umiiwas ka sa mga away, umiiwas ka sa mga gulo. Parang nilalayuan mo na yung source of drama, source of conflict. At kahit mag-isa ka lang, sabi mo, okay lang. At least tahimik ako. At least ready na ako mag-focus sa mga importante. Parang ganyan. Okay? Ang outcome ni Aquarius, yan yon. But first, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So close your eyes, Aquarius, and concentrate on your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Nine of Wands, the Six of Wands, and the Hanged Man. Okay? At the bottom, you have the Nine of Pentacles. Ooh. Sabi dito, talagang meron kang nais maabot. Meron kang talagang gustong marating or gustong makuha. And nandoon ang mata mo. Sabi mo, I want that, I want that, I want that. And alam mong masaya ka pag nakuha mo siya. Pero ngayon ramdam ko dito na parang nade-delay ka, no? Parang maraming pagkaantala, pagkahinto, and you don't know kung paano to makukuha. Sabi ng yung spirit guides, you really need to sit down now. Maupo ka muna. Kasi nga marami ka nang tinry before. Paulit-ulit, pabalik-balik, plan A, plan B, plan C, plan D. Pero ganoon pa rin, bokya pa rin, di ba? So pinapayuhan ka talaga na maupo. Maupo and evaluate natin. Ano ba yung mga ginagawa kong mali? Ano ba yung mga dapat ko nang tantanan? At ano rin ba yung dapat kong i-improve at dapat kong makita? Nang sa ganon, masungkit ko na to in my life. Nang sa ganon, hindi na ako subok ng subok and finally makuha ko na. Because kaya mo eh. You have the power to win this. You have the power to accomplish this at talagang malasap mo sa reality mo yung magandang bunga nito. No? So, pinapayuhan ka dito, Aquarius, ng yung spirit guides na maupo, huminto muna, magplano. Meron kang dapat makita at ma-realize na hindi mo nakikita before. Kaya siya hindi gumagana before. So, pag nakita mo na ngayon na parang, ay, mali nga to. Ay, ganito pala dapat. Ay, mali pala yung ginagawa ko dating diskarte. Ito pala dapat. So, pag nakita mo yun at na-realize mo at gumawa ka ulit ng bago, sabi mo, okay, now this time, alam ko na yung ruta ko, alam ko na yung gagawin ko. Push. Gawin natin. Bam. Nakuha mo. Victorious ka dyan. At aanihin mo yung magandang outcome sa bagay na yon. Okay? Yan ang kailangan mo ma-realize. Ano yung mga dapat kong baguhin, ano yung dapat kong makita para, boom, jackpot na siya. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. May chance kang makuha to, maipapanalo mo to. Huwag mong sukuan. Meron ka lang dapat na i-tweak dyan or baguhin. Pag nakita mo yon, wala nang delay, masusungkit mo na. Okay? So Aquarius, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 11 to 17. Sa po kayo naka-resonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.